So hello, what's up mga ka-lifestyle? This is Marky Lifestyle once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online lending application. Let's talk about Stapa, then yung small claims. Ano may kaibahan nito? Posible bang makasuhan tayo ng ganitong mga klaseng kaso? Posible bang makapagsampa ng ganitong kaso ang mga online lending application? Pero bagong lahat, alam ko interesado ka mga ka-lifestyle, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify ka sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially usapang online lending application. So, once again, disclaimer po muna mga ka-lifestyle, hindi po ako abogado, wala po akong katayon sa gobyerno, hindi po ako legal advisor. Lahat po ng sinasabi ko dito is based on my opinion, then based na rin sa research ko, di ba? So, like what I've said, wala po akong katayon sa gobyerno, hindi po ako legal advisor, hindi po ako attorney, hindi po ako abogado, no. Pero yung mga pinagsasabi ko dito, pawang opinion ko lang. Then based na rin sa mga research natin, no. So, malaya kayong i-bash, malaya kayong i-correct kung ano man yung mga sinasabi ko dito, ano man yung mga opinion lalabas sa bunganga ko. Okay? So once again mga ka-lifestyle, no, small claims mga ka-lifestyle, pwede pong magsampa kahit sino. Okay? Pero wala pa po ako napatunayan, wala pa po ako nabalitaan na nakulong sa small claims, no? In yung small claims, it can be settled in barangay first bago sa court, di ba? So, pwedeng once na nakapag-settle kayo, hindi naabot sa Supreme Court. Okay? So, once again, yung small claims, it can be settled lang naman in barangay. Then, and yung small claims, hindi na po nagsasampa yung mga online lending application company. So, as a matter of fact, nag-research po ako, wala pa po talaga akong napatunayan na ni isang online lending application nagsampa. Kasi nga mga ka-lifestyle, mataas po na proseso to. Then, hihingian po sila ng barangay, ng legalities ng kanilang kumpanya. Okay? So, doon na talaga papasok yung investigation na pwedeng masilip yung mga legalities or mga ginagawa nilang mali. So, once again, imposible pong magsampa sila ng small claims sa kanilang kliyente. And sa pagkakalam ko yung small claims, no need na po ng abogado yan. Pero wala pa, di ba? Wala pa pong mga nagsampa ng online lending application company ng small claims sa kanilang mga borrowers. Kahit nga hindi na kahit yung small claims is kahit walang abogado pwede makapagsampa as long as na-comply mo lahat ng mga requirements na hinihingi ng barangay bago pumunta sa Supreme Court. Okay? So once again, sa small claims hindi ka basta-basta makukulong agad, no? Pag naka-receive ka ng small claim, ibig sabihin makukulong ka na. Hindi po. Marami pa pong proseso ang pagdaraanan, okay? So, pwede pa po kayo mag-usap, then, by that, pwede kayong makapag-arrangement ng payment or makapag-settle ka agad. Ma-settle nyo yung problema nyo by that process, di ba? So, then, mapunta naman tayo sa Stapa. Ang Stapa po talaga mga ka-lifestyle, never pong complaint ang mga online lending application ng Stapa. Kahit sabihin na natin gawa-gawa mo yung mga information na binigay mo sa kanila, so wag naman po sana kasi baka i-push nila yan. So yun na nga, never po kasi yung Stapa po kasi pamemeke yun ng mga false documents, false information na alam ko naman na kung babalik rin natin, yun yung mga gawain ng mga online lending application. Na may meke sila ng kanilang mga agent identity, di ba? Location. So, hindi sila magsasampa ng kaso na Stapa especially kung hindi ka naman talaga or hindi ka naman namimeke ng mga information like IDs, ano pang mga documents na hinihingi nila, hindi ka naman namimeke. So, posibleng mabaliktad pa yung scenario if ever na magsampa sila ng kaso na Stapa sa kanilang borrowers, di ba? So once again, hindi po ako magaling sa mga ganitong klaseng usapin ng mga kaso, but I try to internalize and ma-summarize natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng mga ganito, no? So in summary po mga ka-lifestyle, itong dalawang kaso na to is hindi
hindi po talaga hindi po talaga nagsasampa ang mga online learning application ng ganitong klaseng mga kaso. Maliban na lang po talaga kung i-push talaga nila, di ba? Kung may nakikita talaga silang paglabag ng mga borrowers nila, no? So, pwede nilang i-push yan. So, maraming maraming proseso. Especially yung pera, di ba? Gagasto po sila. Yung utang mo, 3 to 5K lang. Tapos, yung gagastuin nila, lagpas doon. So, hindi na po nila gagawin yon. So, once again, wala pong nakukulong sa utang. Mapa-small claims man, mapa-estapa. Kasi, imposibleng magkaroon ka ng kasong estapa din small claims. Okay? So, yun lang mga ka-lifestyle, no? Kasi, in the end of the day, if meron ka naman talaga mga evidence na hinaras ka, so, why not na hindi nila i-continue nila or hindi sila magsampa ng kaso sa kanilang borrowers. Kasi yun din yung mga iniisip nila. Kung meron tayong evidence na like text, call, voice calls na hinaras talaga tayo, di ba? So, yun din yung mga iniisip ng mga online lending application. So, that's why never po silang nag-complain sa kanilang mga online lending application borrowers. So, I hope malinaw po kahit medyo hindi ko masyadong may paliwanag. I hope nakuha nyo pa rin in some point yung gusto kong iparating sa inyo. So yun lang mga ka-lifestyle. Once again, this is Mario Ka-Lifestyle once again. Sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell. Lang sa ganyan ma-notify po tayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. So yun lang mga ka-lifestyle. See you in my next video. Peace.